Iwalay na kayo. Ayun, una sa lahat, thank you kay Lord sa buhay namin. Sa buhay natin. Everyday tayong ginigising. At saka lagi tayong healthy at saka sa trabaho natin. Alam naman natin na mahirap makahanap ng trabaho ngayon tulad ng sinasabi sa akin ni Sis Michelle na mahirap makahanap ng trabaho ngayon. Still, kumikita tayo ng pera. Ayun na nga po, tungkol din sa sa may pinaparal ko ngayon, thank you kay Lord kasi second year college na yung pinaparal ko. Wow. Mahirap, malaki talagang gastos pag college. Pero, thank God din kasi nga yung pamangkin ko, scholar siya ng bayan. So, yung pinoproblema ko lang sa kanya everyday, yung yung pamasahe niya, pati baon. Ayun, at saka yung yung dumating na executive chef namin galing bakasyon. Wow. Kumbaga parang Lalo na ng Sunday morning. Opo. Ayun na po, kasi thank you kay Lord kasi talagang talagang binigay niya na sa akin yung Sunday ko. Sabi ko nga po na kahit hindi na ako mag-off ng Sunday, kahit stable na ako ng Tuesday kasi nga Sunday, basta mag-morning na ako ng Sunday kasi Pwede ka na yung church naman po namin, service natin is 8. Kaya makakahabol pa ako. Nakakatuwa lang po kasi 'di ba nung last Sunday nakapag-church ako. Tapos nung Monday, nag-morning ulit ako. Ang laki ng nakita nila sa akin pag iba ba? Parang sabi sa akin ng sous chef namin na, "Rico, bakit parang iba yung sigla mo ngayon?" sabi niya. Sabi ko, "Masaya po ako," sabi ko. Sabi naman nila, "Bakit?" Yun nga, sabi ko, "Nakapag-church ako kagabi," sabi ko. Sabi sa kanila, "Thank you kasi nga pinayagan niyo na ako mag-Sunday morning." Ayun, sabi naman ng head chef, ewan ko sa head chef na yun kasi parang may problema sa Pilipino. Gawa nga po ng nagkaroon ng nakaraan na issue yung nag-away yung Pilipino pati siya. Parang lahat tinira. lahat niya tinira niya. Kaya kahit anong pakiusap ko rin sa kanya na mag-Sunday morning ako, hindi niya ako binibigyan. Tapos tinanggal niya pa ako ng Tuesday na day off. Ganun. Pero wala na siya magawa kasi executive chef na yung gumagawa ng schedule eh. Thank God kasi nga meron kaming executive chef na gano'n na nakakaintindi. Ibang lahi din. Lebanese po. Wow. Oo. Yung head chef niyo. Cute siya. Ha? Yung head chef niyo. Cute daw ba siya? Yung ang cute. Parang siya si Mujako. Ay, cute nga. Oo. Pero po siya, yung alam mo yung personality niya na kasi kapag alam mong executive talagang nakakatakot eh. Pero siya hindi mo mararamdaman sa kanya yung tense kasi iniintindi niya lahat yung tao. Alam niya yung hirap. Ang kaganda lang din sa kanya yung pag alam niya yung staff niya na sa kitchen na sinisigawan ng mga ibang manager sa labas. Ayaw niya ng ganun. Talagang pinapalis niya yung mga manager ng restaurant para hindi lang masigawan yung mga kitchen staff. Thank you kay Lord kasi nga ang dami na nangyari, dami ko nang pinag-pray, pero ngayon binigay sa akin ni Lord yung yung pinag-pray ko sa kanya. Yan nga sabi ko nga po sa sa may nagpaalam ako sa may QC manager namin na na pag hindi ako nabigyan ng Sunday, baka mag-resign na ako. Yan yung sabi sa akin ng HR. Ang babaw daw ng reason ko. Sabi ko sa kanila, kung para sa inyo mababaw, sa akin malaki to, sabi ko. Kasi, oo, nandito ako para kumita ng pera. Pero, sabi ko, mas importante sa akin si Lord eh. Sabi ko. Kasi, sabi ko, kung alam niyo lang kung anong ginawa ni Lord sa buhay ko. Tuwalya na lang kasi walang tissue. Sabi ko, ang hirap, sabi ko. Ayaw ko, Ready siya rin. Ayun na yung isang tissue. ayaw ko nang maranasan yung naranasan ko dati. Yung tipo na, yung galit ko lagi, hindi ko makontrol. Thanks God kasi ayun, buti naunawaan naman ako ng HR namin na. Sabi ko, ayoko nang dumating sa point na bumalik ako sa dati. Kaya nga po umalis ako sa dati kong company kasi nga naapektuhan yung pag-church ko. Ayoko nang bumalik sa ganun. Sabi ko, ilang beses ako nagpaalam sa head chef namin. Every Friday ng gabi nagpapaalam ako na kasi Saturday ng morning nila ginagawa yung schedule eh. How many weeks ako nagpapaalam sa kanila every Friday na sana mabigay nila yung Sunday ko. Kaya lang hindi binibigay. Ayun nga po. Buti nga po yung QC na Pilipina. Kinausap niya yung head chef yung executive chef namin.
siguro nabanggit niya rin po na gano'n na gusto ko na talaga umalis, bone decision ko nun. Mihintay ko na lang mag-16 para mag-file na ako. Ayun. Thanks God. Nabalik niya ako sa ganang schedule. Tapos Tuesday pa, day off pa. Wow. Kaya nga po yan. Ayun. Talagang napakabuti ni Lord kasi alam ni Lord kung ano yung pangangailangan natin. Darating yung time na mag-uusap kami ng kapatid ko kasi hindi ko kinakausap yung pamilya ko ngayon. Ayun. Bakit? Kasi may pinagdadaanan ako na basta. Huwag kang tumambay dyan sa pinagdadaan mo. Mm. Daan ka lang. Kung tatambay. May pinagdadaanan na ako pero magiging okay lang. Tapos yung papasalamat ko sa magiging sana matuloy talaga yung inaantay kong part-time. Kala ko si French. Tapos yung isa pa yung pasasalamat ko yung hindi ko ba siya i-share? Kasi baka hindi matuloy. Ikaw, nasa sayo. Basta may pasalamat ako kay Lord na may binigay siya sa aking hindi ko inaasahan na yung kaibigan ko na nagbigay sa akin. Kung ano man yung malalaman at malalaman niyo rin pagdating ng panahon this year. Yun yung pasasalamat ko sa kay God. At saka yung binigay na Parang bawal. Na ano? na binigay na binigay na basta may binigay sa akin na hindi ko pwede i-share. Saka na pag nahawakan ko na talaga, papasalamat ko yung kay God. At saka yung parang ang dami kong at saka. Iyon, nakakatuwa lang si God kasi nga yung lalo na yung isang pasasalamat ko talaga si God naggawa ng way na yung isang tao na ayoko na siya maging part. Yung alam mo yun yung panahon yung nagtanggal sa akin siya sa akin. Paano ba? Basta natanggal siya. Napaka-laking relief na hindi na ako parang naging free ako sa at least mabawasan yung hindi ako magkakasala talaga. Yun yung pasasalamat ko kay God na hinaharapan niya ako ng way na hindi tayo malubog or manaan sa kasalanan kung ano man yung kasalanan na yun. Ayun, yung pasasalamat ko kay God at sa lahat ng blessing na binibigay niya sa akin. Kahit minsan nakakatuwa, minsan nakakainis. Sino yung nakakainis? Pero naka-move on na ako. Sabay baboy. Naka-move on na ako. Ayun, yun yung pasasalamat ko sa lahat. At syempre sa lahat ng grupo. Tsaka kahit ganun yung nangyari sa amin ni Jay. May nangyari sa inyo ni Jay? Oo. Hindi namin lang. Wala siya alam. Ano Yung yan? duga sa tabing dagat. Oo. Ah, Iniyakan ko kasi yun pagkagabi. talaga? Oo. Oh, sorry naman sis, hindi na kita, sa susunod hindi na kita, hindi na kita ihilahin ng ganun. Ililibing na lang kita dito sa buhangin, may simento. Ayun ba yun sa slide? Oo. Ba't iniyakan mo yun? Kasi yung nga, cellphone niya. kasi Yung cellphone niya muntik nang hindi ma-charge. Hindi Hindi lang buhangin yun. lang yun. Hindi yun kasi sa isip ko kasi okay lang mag-asaran sa group. Ah, Pero yung nasa Sa lahat? Oo. Di naman need na tayo kilala eh. Pero sorry, Okay lang yun. Yun. May nangyari pala sa inyo, hindi mo alam. nagtataka ako baka mamaya anong nangyari. Hindi na huwag mo kasi. Yun yung nga, pasasalamat ko sa kay God. Tao. Kasi syempre, di ba, yung share ko nung sa group na may nagsumbong nga sa akin na sinasaktan si Amira na kasi yung nakuha ko nag-aalaga na yun, nirekomenda yun ng tita ko galing Nueva Ecija. So parang 2 months pa lang siya. Tapos parang, syempre sa video call, mapapansin mo na yung galawan ng anak mo, di ba, pagka parang may parang may iba, kakaiba. Kasi hindi naman siya ganun dati eh. Parang siyang lagi nagtatago sa sa kama, sa ilalim ng kama. Tapos, parang takot siya pag nakita niya yung tao na yun.
Noong una hindi ko pa hindi ko naman may isip na sasaktan mo ba yan, 'di ba? Kasi noong una mabait naman siya eh. Tapos may nag-message sa akin na dinadala niya yung bahay kasi namin. Parang pag binabike niya yung anak ko, nakakarating sila sa dulo ng barangay. So may nag-message sa akin na nakita niyang kinakalog daw si Amira. Kinakalog niya. Tapos noong una, sabi ko sa daddy ko, huwag mo muna ipapalabas kasi parang naanuhan na ako eh. Kasi nga nakita ko parang may takot sa yaya yung anak ko. Tapos, pinalagpas ko yun yung unang kinakalog niya. Tapos, may nagsumbong pa sa akin ulit, kapitbahay din namin na nakita nga daw pinapalo. Pinapalo niya si Amira. So, parang hindi na ako napakali kasi nga, wala namang laban yung anak ko eh. Kasi hindi nga siya nakapagsalita, di ba? Paano siya magsusumbong? Wala naman siyang laban. Tapos, nung kinausap ko siya, doon siya umamin na muntik na nga daw masagas. Hindi naman daw niya, minamalditahan. Ganyan sabi ko. Sobrang galit ko. Actually, nasigawan ko talaga siya. Parang ako, sinigawan ko talaga siya sa video call. Tapos, pinaalis ko din. Sabi niya, may lubak daw. Hindi daw niya kinalog. May lubak daw yung kalsada. Tapos may bato. So, parang iba-iba yung kwento niya. Tapos, hinila daw niya sa damit. Noong una, hinila niya sa damit. Tapos, hinila niya sa kamay kasi daw muntik na daw masagasaan. Sabi ko, tignan mo. Sabi ko, iba yung tinatanong ko. Pero yan yung lumalabas sa'yo. Sabi ko, saan ako maniniwala? Diba? Sabi ko, nung laban ng anak ko sa'yo. Kasi, wala namang ginagawang masama sa'yo yung bata, tsaka wala namang kami pinakitang masama sa'yo para malditahan mo, di ba? Kaya nga kumuha ng dapat tuturing mo din siya na di ba? Na anak mo, kasi ikaw nag-aalaga eh. 2 months lang siya doon, tapos parang nagka-trauma si Amira sa kanya. Parang nagka-trauma talaga siya. Na pag makita niya na yun, magkatago na siya sa ilalim ng kama. Tapos alam mo ba, yung dumating na sa point na doon na niya pinapalitan ng diaper sa ilalim ng kama. Tapos parang wala siyang pakialam na nakatayo siya doon, siya nagsa-cellphone, tapos yung anak ko natutulog doon sa lapag sa sulok ng kama. Tapos sabi ng daddy ko, bakit hindi mo siya ilipat sa kama? Kasi nakatulog din daddy ko. Tapos pagkakita nga niya, sa sulok, yung wala talaga, as in sa lapag lang, doon natutulog. Tapos siya pa yung galit, alam mo siya pa yung nagdadabog na yung talaga attitude niya lumabas nung Tapos yun, parang alam mo yun, at least maaga-aga pa lang na, di ba nalaman na namin na ganun pa rin ginagawa niya. Tapos, daw yan, pag nasa labas daw, sabi ng mga kapitbahay, sinasabi daw na, buisit yung batang yan eh. Parang gano'n, niya. So, syempre, sabi ng Ba't di mo kinasuhan yun? Tawag dito, di ba sabi ng ng doktor, kahit yung bata, pag may autism siya, kahit hindi siya nakakapagsalita, nararamdaman niya, tsaka naintindihan niya, kahit hindi niya nasasabi yung Parang tawag dito, yun, naawa talaga ako kasi, kung pwede lang ako umuwi para pero, pinaalis ko na lang siya at least, di ba? Sabi ko sa susunod na na siguro iba yung magiging kasama mo sa bahay or iba yung alagaan mo, hindi ganyang mo. Parang may kakalagyan ka, di ba? Kasi Baka makasuhan ka siya. syempre yung galit ko, di ba, ayaw niya pang umamin nung una eh. Tapos sabi ko, sigurado ka, sabi ko, gusto mo ipatawag ko lahat na nagsumbong. Doon siya natakot na, sabi ko, noong una ayaw niya umamin. Tapos after nung pinaalis ko na rin talaga ng ayun, sana, tawag dito. Tapos ngayon, pa ba? Last month, yun, yung kay Amira ulit. Pina-assess ko siya sa school kasi may school na malapit sa amin. Ayun, natanggap naman, nag-assessment siya ng 2 hours, one-on-one sa teacher. Okay naman yun. Oo, natanggap siya ng nursery. Pero sabi sabayan pa rin daw ng therapy. Matalino kasi ang mga ganyan eh. Yun. Ayun. Kaya, thanks God. Buti nga. Baka yung kakilala ko na yun, baka sa Sunday, doon sa Hawali mag-church. Ako hindi talaga ako Kaano ko, At saka alam mo, mas cute ka ngayon kaysa yung kasama mo yung jowa mo. Parang may kulang. Go, Bro Jay. Pagpapasalamat mo. Last mo. Oo, dami rin. Una-una, syempre, yung favor sa schedule. Ikaw may pinakamagandang schedule na? Oo, yun. Kasi na-realize ko rin na maraming, alam mo yun, sa schedule. oo. Ngayon, naalala ko si Brother Rico na nag-ano ng schedule para lang makapag-church. Brother Feds. Tapos, ano rin, yun kay baby. Ngayon, 2 months na siya nung asais. Wow. 2 months old na at healthy naman siya. Kaya lang, syempre may mga bagay pa rin na pinagpe-pray pa rin. Kasi parang ako, hindi pa ako, di ba, pansin mo parang nagtatanong-tanong pa ako ng company. Although pinagpapasalamat ko yung schedule dito. Pero syempre yung realidad ba na yung about sa salary.
About sa company, isa lang naman yung problema namin, yung amo ko lang din talaga. Pero, gaya nga nasabi ko sa sarili ko, kung kaya ko namang pakitunguhan at pakisamahan na maayos, may ibibigay din naman yung favor. Pero number one din talaga yung yung kahit hindi na ibigay yung favor, marunong ka pa rin magpasalamat pa rin. Ayun lang. Tapos, ano pa ba? Yun sa mga kapatid ko din, sa airmat ko, may time na naintindihan nila kung ano yung sitwasyon ko ngayon. Kaya nasabi ng airmat ko na simula daw lumabas yung baby ko, parang nagmukha daw akong matanda na stress. Sabi ko, syempre, ganun talaga. Sabi ko, hindi naman... Kasi syempre, bumibigat yung responsibilidad eh. Marami kang iniisip na, alam mo yun, na parang bakit ganito? Yung gusto mo lang naman maging sapat. Pero sabi ko, makaka-alis din ako sa ganitong sitwasyon. Basta continue lang. Continue lang. Yun lang. Makapapal sa naman last month. Last month, schedule. Thank you sa schedule ko last month, nakapag-church ako. Diba may, last month, May, yun. Ngayon, hindi na ako nakapag-church. Kasi, yung schedule ko ngayon, hindi ko pinagsasalamat. Pinagpapasalamat talaga kasi, siya. May nakabakasyon kaming isa, kaya, yun, hindi ako nakapag-church. And, thank you din dahil, daming benta, Kota ang store. Wow! May commission? Oh. Wala pa. Ayun, inaantay ko din. And also, yung nag-decide si Habi na gusto niyong pumunto. Sabi ko na magre-react na. Ayun. Sana matuloy. Na gusto niya mapunta. Oo, last month lang yung pinaplano niya. Pray mo lang yan. Kaya nga. May hobby ka naman eh, late. Sabi nga ni Mara, pag sinishare, hindi natutuloy. So, sana matuloy pa rin. Hindi, kasi ano yun eh, kaya mo sinare, dahil para makatulong yung kami. Ay, manang kunyari, di ba, sinare mo sa amin. Mali, mga sama pa namin sa prayer din yung Diba? Ayan, walang sakit yung buong family. Thank you, Lord. Ginigising tayo ni Lord araw-araw. Ayan. And, ayun pa rin, intact pa rin yung mga kapatid ko, hindi kami nag-aaway-away. Kasi minsan may mga kapatid talaga na hindi magkakasundo, di ba? Sample, magpapadala kay mama, magpapadala kay papa, ganyan. Minsan ay, ba't hindi ka nagpadala? Ganyan. Nagsusumbatan, ganyan. Ayan, buti na lang mga kapatid ko mababait din. Ayan lang. Thank you na. Ako din, marami ang pagpapasalamat lahat nung nakarang buwan. Hindi man lahat maganda, pero may mga tinuturo naman ng Panginoon. Pero unang-una, pinagpapasalamat ko, buhay nyo, praise God. Amen. Though, tagal nating hindi nakapag-LG, di ba? Oo. Miss na miss mo kami, Mara, no? Pero nag-cellphone ka pa rin eh, no? Pero di ba na cellphone ko? Ako nga nag-admit ito ako yung cellphone ko. Kaya nga ako nilagay ko Ito sa ay ko eh. hindi FB, ito ay LG. Okay? Ayan. Kasi madalas po talaga nangyayari na yung kapag matagal nang hindi nag-LG, tatama rin na talaga. And malaki ang tulong ng LG kasi aminin natin lahat, hindi tayo lahat nakakapagbasa lagi ng Bible, di ba? Hindi tayo nakakapag-pray. Minsan magpe-pray man tayo, amen na lang, di ba? Lord, thank you, yun lang. Pero sa LG, napapractice natin siya, di ba? Dito lang natin na, hindi tayo lahat nakaka-attend ng prayer meeting. So, dito lang natin talaga na pagpa-pray yung isa't isa, di ba? Kaya, papasalamat ako sa Panginoon kasi nakita ko naman yung yung kasipagan ninyo. Number 1 kayo sa mga LG na masisipag talaga umattend ng LG. Ayan. Inaano nyo, sinasabayan nyo ang kay Ate Fritz. Ayan. Pangalawa, pinag-usalan ko, ayan, ang dami sa inyo. Natutuwa ako kasi marami sa inyo naka-line up na ka-graduate ng IDT 1. Sana si Mara, kasi pinaka-importante yung GR eh. Paano yung alpha ko?
alpha mo, magkakaroon ulit ng alpha. Si Abby, mag-alpha rin siya. Ikaw, sana kung pumasok ko ng araw na yon, yung muna lang sana yung ano, papareho sana kayo ni Abby na isa lang. Kailangan ko yung maihabol para makagraduate kayo ng IDT 1. Si Mara, malabo kung hindi siya mag-EGR. Kasi number 1 ano yun eh. Ikaw rin. God's will. Meron pa naman, kaso ang graduation ay July. Tapos October ang ano, October ang sunod na EGR. October kami gagraduate ng Bible Institute. Tayo, July ang graduation? July or August, ganon. Kasi last year, July kami, August, mga ganon ang graduation. Kaya, ihabol ko kayo kung may pagkakataon sumama kayo sa Salmia o hindi, ang Mahabulan, nagawa na sila, di ba? Manggap na gano'n na sila. Salmia na lang ko kayo ihahabol. Ayan. Tuesday din ba yun? Tuesday? Hindi, may ibang araw sila. Titingnan natin kung saan kayo, nawa makaabot kayo para lahat naman kayo graduate. Kaya, sabayan mo si Mara? Saan? Sa pag-graduate. Pwede din. Kasi hindi kayo makakaabot ngayon, no? Kasi importante yung EGR. Ayun. Nanday, pinagpapasalamat ko, nakabalik na si Abby. Tagal niya rin sa Pilipinas. Nakita ko siya unang dating niya talaga dito. Stress na stress siya. Tumadas ko. Parang ikaw ang ate ko. Hindi. Ako yung bata. Hindi. Ayan. Saka yun. Sabi ko, pray na magkaroon na siya ng work yun. Natawagan na rin siya. Na-interview na rin siya sa company niyo. Ayan. Bukas meron din siyang interview. Nawa. Sabi niya kung nga sa kanya, kung ano yung unang tumawag, yun na lang muna. Tsagain naman. Kasi hirap talaga ng walang work. Diba? Hayaan mo muna maliit yung sahod mo. Kasi pag naging okay naman, pwede ka nang lumipat. Ayan. Si Mama, okay naman siya. Pinagpapasalamat ko si Mama. Ang kapal na ng buhok niya. Kaya, natutuwa ako sa kanya. Kung konti na lang, June 15, tapos na ang kanyang graduation. Praise God. Tagal niya rin nag-graduation. Ngayon naman, hindi, patuloy pa rin yung gamutan niya. Pinagpapasalamat ko na talaga, wala akong binabayaran sa gamutan niya. Yan naman, papa mo din, no? Ipalakad mo. Kailangan lang talaga, meron taong masipag na maglakad ng mga papeles niya. Totoo yun. Oo, kasi kasi- yung anak ko, wala kaming ginastos. Diba? Malaking tulong yun. Sa PCSO? Kay Mama, ang ano lang sa kanya, yung kanyang, ano ba yun sa matatanda? Senior citizen? Senior niya, PhilHealth niya, tapos kapag gano'n ang edad mo, senior ka na, tapos may meron kang malasakit. Sa malasakit. Ayan. Oo. Tapos yung hospital sa amin kasi, Kanino yan? Kay Bongo ba yan? Pampanga Kay Tolentino? yung ano din, yung public hospital, Pampanga, napakalayo, napakaraming pila. Yun lang din ang ano kay Mama, matyaga lang din siya magpila. Tsaka talaga sinasamahan din namin siya. Ngayon, kaya niya naman. Kaya, praise God. Yun lang talaga, sobrang laki ng tulong nung may magaganda din naman nangyayari sa Pilipinas. Malaking tulong talaga yun. Yun, yung sana ko, praise God, last year ko na to sa kanya. Pag-graduate na siya, kaya mahirap ako ngayon. Sabi ko nga sa inyo, di ba nakaraan, sabi ko kakasahod ko lang, lumipad na kagad. Sabi ko, 15 na lang pera ko. Okay lang. Anyways, konti na lang. Graduate na siya. Sabi niya sa akin, sabi niya, Mami, saan yung gano'n, kailangan ko pala magbayad ng pang OJT ko. Ako, bakit pinabayaran ng OJT? Dati ako yung binibigyan ng allowance sa OJT. Ngayon, kayo na pala yung magbabayad sa OJT. Sabi niya sa akin, wag ka mag-alala, malapit na mabawi. Mabawi ko sa akin. Mag-board ka pa. Niya. Nursing. Hindi. Hindi? Ano? Nursing sa communication. Ayan. Mascom? Hindi siya mascom. May ibang word na ngayon, may ibang term na sila. Pero nag-OJ, hindi siya journalist. Di ba Kalimutan ko. CCU yun? Parang ganun, pero kasi newscaster siya. Nasa 7 kasi siya. Yung nag-ODT siya na pinakita mo yun Oo, nasa 7 Parang kasi Bachelor siya. in Arts, major in Communication. Parang ewan ko, nakalimutan ko tawag eh. May iba na siyang term. Isay ko parang ganun din yung Oo, iba mascom. na ngayon. Pero anyways, dami ko pa rin pinagpapasalan. Pero may mga tinuturo din. May mga tinatanggal. Pero okay lang din. All things work together for good. Amen? Though hindi man sa church, pero pwede sa community, di ba? Maraming way kung paano maglingkod sa Panginoon. Pero bilang tagapaglingkod ng Panginoon, lahat tayo may kinakaharap ding mga trials, saka suffering, di ba? So, basahin natin yung Colossians chapter 1, verse 24 to 29. Sige, Nina, basahin mo ha. Paul's work for the church. I am happy in my sufferings for you. There are things that Christ must still suffer through his body, the church.
I am accepting in my body my part of these things that must be suffered. I became a servant of the church because God gave me a special work to do that helps you. And that work is to tell fully the message of God. This message is the secret that was hidden from everyone since the beginning of time, but now it is made known to God's holy people. Verse 24 to 25. God decided to let his people know this rich and glorious secret which he has for all people. This secret is Christ himself, who is in you. He is our only hope for glory. So we continue to preach Christ to each person, using all wisdom to warn and to teach everyone in order to bring each one into God's presence as a mature person in Christ. To do this, I work and struggle using Christ's great strength that works so powerfully in me. Amen. So, sa inyong pagkakaintindi, Mara, anong naintindihan mo dun? Andun ka sa church. Then, ano lang, in your own, anong pagkakaintindi mo dun? No, yung tayo yung tayo yung nagre-represent kay God. So, every pananalita natin is kumbaga mag-ingat tayo sa mga pananalita natin. Correct me if I'm wrong, guys. Wala namang maling ano. Yun. Ikaw, Bunso, ang pagkakaintindi mo sa... Pagkakaintindi ko po yung tumatak sa ano ko yun na. Magkaroon man po tayo ng problema. Huwag po tayong susuko. Kumbaga, kasi wala naman pong ligtas sa atin kung Kristiyano man tayo o hindi. Makakaranas po talaga tayo ng trials. Ngayon, kung makaranas tayo ng trials, sabi nga ni Paz, dapat ipagpasalamat natin yun. Kasi kumbaga parang alam natin na nandiyan lagi si Lord para tumulong sa atin. Hindi tayo nag-iisa. Ayun po yung nakita ko na pagka pinanghinaan ka, pray lang lagi. Pray lang ng pray. Kasi alam naman natin hindi pababayaan ni Lord. Amen. Ayun po. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Paz. Di ba sabi niya doon yung a faith that is not tested is a faith that cannot be trusted. Yun. Lahat naman tayo, di ba, umpisa pa lang dito, sabi na ni Apostle Paul, sabi niya, masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap. Lahat naman, sabi nga, di ba, lagi niyo naririnig na hindi madaling maging Kristiyano. Di ba? Lahat na sumusunod kay Kristo, nakakaranas ng mga pagsubok, mga sufferings, yes. Hindi porket naging Christian ka, you will be in the bed of roses. Hindi. Yung bed na yun, maraming thorns. The more na lumalapit ka kay Lord, the more na dumadami ang problema mo. Di ba? Totoo yun. Kasi, tinetest ka nga niya. Sinusubok ka niya hanggang saan ka. Tingnan mo nga si Apostol Pablo, ang dami naranasan niya. Ilang beses siya na shipwreck, ilang beses siyang gusto ipapatay. Nakagat pa siya ng ahas noon, di ba? Sa sobrang dami niya, pero hindi naman siya tumigil. Pero tayo, marami sa atin, na kapag dumanas ng problema, ang unang gagawin, self-pity. Isolate. Mag-isolate. Huwag mo na sabihin si Nina. Hindi na yan nag-isolate si Nina. Hindi na po. Ako din, ganun din ako eh. Diba? Oo. Normal lang yon. Pero, wag natin laging gawin. Siguro sa mga, sa mga bagong Kristiyano, na tumatagal, mabilis talaga eh, di ba? Ako, sa totoo lang ako, maraming beses din ako, kahit Kristiyano na ako ngayon, may time din talaga na gusto ko rin magpahinga. Pero kapag binabalikan ko yung Pasko, parang mas mahirap nang wala si Kristo. Diba? Siya na nga lang meron ako eh. Aalis pa ba ako sa Kanya? Diba? Came into your life that you already want to live God. Ikaw naman. May dumating bang pagsubok sa buhay mo na parang ayoko na nga sa'yo, Lord? Connection mo siya. Ayun nga po, yung nalaman ko na meron siyang ganun. Yun lang. Ano kaya Elaborate ko pa ba?
Alam niyo na yun eh. Oo, yun lang. Tapos question ko na, bakit pamilya ko ganyan? Ayoko na nga. Sabi ko, ayoko na nga. Kasi nga, Magtitiwala naman ako sa iyo. Ganyan. yun doon talaga yung binubuhat ng kalaban. Yung pamilya. Yung pinakahaligi. Yun nga, yun yung pumunta ako sa church na inuuna talaga daw ng kalaban yung haligi ng tahanan. Kasi pag naging marupok na siya, so Babagsak na lahat. Oo. Oo, normal naman sa isang bahay talaga. Pag yung Opo. haligan na wala, Opo. totally babagsak ang buhay. Ito kahit mawala, haligi na talaga to eh. Kuya Jay? So, ayun nga po. So, pero, thank you Lord, nung nagbakasyon ako, mas pinili kong pumunta dito. Talagang inano ko si ate na, sige, sama ako sa church. Tapos bumalik pa rin ako sa kanya. Ganun. Nag-pray ako na sana maging okay yung pamilya ko. Ganun. Ayun, ayoko na po umiyak. Next po. Okay lang po ba? Okay lang may sagot ko. Very short. Alam ka naman, ito nga very long. Ito nga, very long nga eh. Okay lang. Ikaw, Jay, meron ka bang problema na kapagdaan ng problema na kinwestiyon mo si Lord, na gusto mo nang alisan siya? Ako, ito lang, yung sunod-sunod na naman yung, alam mo yun, wala, hindi ko masabing problema eh, pero yung worries, na parang gusto ko lang naman maging yung maging komportable yung pamilya. Magiging niya. Parating ka na, Jay. Papunta ka na doon. Pero Hirap. hirap. Towel, di yan kaya towel. Bully ka. Kasi ano ba? Yung mga bagay na pinaghahandaan mo. Kagaya ng kwento ko sa'yo kanina, di ba? Na parang hindi eh. Akala ko okay na yun eh. Tapos kulang pa rin pala. So, alam mo yun, yung nahihiya ako na hindi namin napagandaan yung anak namin pero nandiyan na yan eh. 'Di ba? So, gawin na lang yung pinaka-best. Kaya nga sabi ko lagi kay Kat, magtulungan lang tayo. Sabi ko, hindi naman habang buhay nandito tayo. Tapos, ayun, yung mga worries ba? Na ba't parang ang bigat? Na gusto mo lang maging maging sapat. Pero ang hirap. Ayun lang. Na minsan gusto ko rin huminto. Pero nilalabanan ko lang din. Lalo kapag nakakausap ko sila Kat. Mabigat. Yun nga, yung imagine ko dapat nasa Pinas ako eh. Diba? Karga ko yung baby ko. Yung naalagaan ko. Pero wala eh. So hindi natin alam kung mayayakap ba o ano. Uwi mo naman. Di ka pa magpapalalam sa earth, ha? Diba? Yun lang yung mga worries ko. Pero minsan pinanghinaan ako. Kapag lalo church. Siguro napansin nyo nung last Sunday na parang wala akong samod din nun. Na madami akong iniisip din. Pero kailangan Kailangan ding magpatuloy pa rin. Yun lang. Sekreto yun, Jay, mas lalo kang higpitan kayo dalawa. Alam mo, minsan, mahirap kapag kasi tinignan mo yung sarili mong problem. Talagang hirap no? Pero tingnan mo yung ibang tao. Alam mo, Jay, blessed ka pa rin. Dahil dalawa kayo. Ako, mag-isa lang ako.
sahod mo at sahod, for sure, 100%, sahod mo, pagsamahin mo sahod mo at ni Kat, mas malaki kayo compare sa akin. Pero ang pinaka doon, may katulong ka, may katuwang ka, may sasabihan ka. Ako wala. Ang sarap kaya Diba? naman, Jay. Minsan, hindi mo kailangan ng ng pera. Ang kailangan mo yung mag-i-encourage sa'yo na kaya natin yan. Ako, this past din, rin ako ang dami kong discouragement. Alam yan ni Ate Malu, hindi ko pa ma-share sa inyo, masyado kasi siyang malalim. But alam niyo naman ako, madaldal ako, kayo lagi nakakaalam. Or this time, wag muna, sobrang discouraged ako ngayon, hindi ako makapag-focus. Sabi ko sa inyo, may mga preaching pa ako, diba? Ayoko muna siya. Pero dumating ako sa point nung nakaraan, nagpe-pray ako, ay Lord, wala namang sabi, umiiyak na lang ako. Kasi ko, tagal, parang, okay lang naman mag-question kay Lord. Diba? May ganong moment tayo. Pero, bless ka pa rin. Kasi ako, gusto ko rin ang pera mabilis. Okay lang yan. As long as pareho kayo may trabaho, yung utang, yung mga kulang, maanohan mo yan matatapos din yan. Matatapos din yan. Paunti-unti. Kasi kung bibiglain mo, hindi. Si baby, bless pa rin si baby. Though wala ka doon, marami nag-aalaga sa kanya. Tsaka ngayon, hindi niya pa mararamdaman yung alam mo nga sabi ng nanay ko, mas kailangan ka na ngayon ng anak mo nang malaki siya. Kasi nung mali siya, ano ba kailangan niya lang? Kumain lang naman, di ba? Maggatas lang naman. Pero dahil magulang tayo, gusto natin sila talaga makasama nung baby pa sila, di ma-enjoy natin. Kaya lang, mas kailangan nila ngayon yung financial help natin, di ba? Okay lang yan, Jay. Marami pa tao makakauwi ka doon. Ito lang talaga. This time, kailangan natin mamili kasi hindi ngayon yung Kuwait, alam niyo naman, di ba? Hindi siya, kahit ako, di ba, sabi ko sa babakasyon ng October, in-stop ko muna siya. Kahit gusto kong kasama nanay ko, hindi rin pwede, wag muna. Kasi mas mahirap kung kasama nga natin sila, wala mo na tayong ma-provide para sa kanila, di ba? Dami-daming mo ng trabaho sa Pilipinas. Dito din, kahit na maliit yung sahod natin, di ba? Maliit pa rin. Maliit siya, at least meron pa rin. Kaysa sa, wala nang maliit, wala pang di ba? So, bless pa rin tayo. Minsan kailangan kasi tingnan pa rin natin. Kapag kasi tinutok natin yung sarili natin doon sa mga Just kulang look natin. on the brighter side. Oo. Bless ka na nandiyan si Kat. Bless ka na nandiyan si Lord. At sabi ko nga sa inyo, nandiyan I now rejoice. Doon para sa umpisa niya, I now rejoice in my suffering. No, hindi lang naman tayong mga Kristiyan nakakaranas yan. Kahit hindi Kristiyan nakakaranas ng ganyan. Ang kagandahan lang sa atin, may Diyos tayo na pinaniniwalang patatapos din yan. Jay? At the best part nun, Jay, buo kayo ni Kat. Yes. Tsaka Ako, magkasama kayo, bro. papayag ako. Makikipagpalit ako sa'yo, Jay. Na may utang ako. At least may kasama ako. Kaysa ako lang mag-isa, carry ko lahat ng problema. Pamilya ko, mga anak ko. Diba? Paano pag ako ang nawalan ng trabaho? Sinong bubuhat sa akin? Wala rin naman eh. At least manager si Kat. Diba? At tingin ko naman kay Kat, mukhang sasama na rin siya sa'yo kapag nakakamusta ko rin siya. Diba? Malaki rin naging impact mo sa buhay niya. Kaya, masyado. Ako ba? Kaya natin yan, Jay. Kulang ka lang yung pera, sunod nakikita mo yan. May magandang reward ng Panginoon. Hindi lang sana yung accounting mo, no? Bro, no? 800 din yun. Nagkamali yung accounting nila mo, yung mga kasama ko. Sumahod ulit ako, 800. Tapos yung isang kasama kong si Isham, 2,500. Oo, nagkamali yung Dasal na ako. Lord, thank you Lord. Sabi ko gano'n. Eto na ba yun? Sabi ko pa, yung 10% ibibigay ko sa'yo. Maya-maya mga katangalian, pahapon. May tumawag sa akin. Nagkamali yata kami ng send. Di ba, pagbabakasyon ka, sumahod ka na, nawa mo na. Opo, sabi, nagkamali ako, nagsobra na ako ng 806.900 pills. Buti ka mo nga, hindi ako yung parang, uy, pera na ako na. Send, padala. Kundi doble problema ko. Ang sakit sa ulo lalo. At least yung accounting natin walang tubo. Oo. At pinakamaganda rin sa'yo, walang may sakit. Yun yung ang hirap kapag isa sa pamilya mo may sakit, di ba? Ang hirap, hindi namin alam hanggang kailan kayo matatapos eh. Kaya, Parang hindi nahihinto yung oo. At least sa inyo, yun ang pinaka-importante, walang sakit. Kaya, yun. Okay, next question. Gusto mo ba sumagot?
Wala na kami isasagot. Hindi naman ikaw siya eh. Ano ba yung tanong? Meron ka bang ibang, alam na namin mga isasagot. Parang sige, pasakuran mo na sige, si Lord. sige. Next na. Saan? Next question, please. Mga dumating na pagsubok sa'yo, na kinwestiyon mo na Alam si mo Lord na na yun. ayun. Kaya nga sa'yo ko na, ilang beses Di ba natin sabi natin yun. ulit-ulit daw? Oo. Gusto mo, pass! Nalapas! Okay, hi! Ito na lang. Okay. How does suffering show where our hopes and dreams are really based? And what do we need to remember when we suffer? Mara. Di ba, paulit-ulit yung question, di ba? Isa pa. Sabi, Ang binilisan eh. how does suffering show where our hopes and dreams are really based? And what do we need to remember when we suffer? Tagalogin ko? Sige, yung una lang. Ha? Lahat na. Kasi, Maganda ang sagot, Tats. Paano ipinapakita ng mga trials mo kung saan talaga nakabatay or nakabase yung pag-asa at mga pangarap mo? At ano ang kailangan nating tandaan kapag tayo ay nagdurusa? Kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok? Yung lahat ng pangarap mo, lahat, nasa kay God na lahat. At hindi na ako nangangarap. Kiniklaim ko na yun eh, na mangyayari yun. At saka, yun, lagi lang, grabe yung tibok ng puso ko. Okay. Karayong gusto mo? Iyon, at saka wala't at walang iba kundi si God pa rin. Siguro ganito yung tibok ng puso ko, siguro kasi yung, di ba sabi, lagi kang magpatawad kung anong ginawang kasalanan sa'yo. Si Jay pa rin ba yan? Hindi. Kala si Jay pa rin. Hindi na si Jim. Kala si Jay. Yun, at saka sana mag-usap kami ng ng nanay ko, ng mga kapatid ko. Kasi gusto ko lang talaga ngayon yung total shutdown muna. Kasi na-overload yung dami ko kasing iniisip eh. Pag marami iniisip, normal ka. Diba sabi ni Paz, diba? Sabi ni Paz. Oo, kapag marami kang iniisip, inaalala, normal ka. Kaya, basically, normal ka, Mara. pero kung wala kang pinakatakutan, di ka naman. Oo. Ayun lang. Ikaw, Nina, kapag dumadaan ka sa mga pagsubok, ano yung mga dapat Ano tatanggalan ng mga bagay? Last kong habol. Oh, diba? Ito gusto ko, Mare. Lagi natin tandaan, kahit gaano pa kalaki yung problema natin, lilingon at lilingon tayo kay God. Kasi kung tayo lang, hindi talaga natin makakayanin yung mga problema natin. Nakakaiyak, no? Kasi napaka hindi ako iiyak. Hanggang dyan lang siya. Hindi. Julian to ngayon for Julian. Hindi tutulog. Yun nga, grabe yung grateful natin kay God na tayong bilang mga Kristiyano na yung mga pagsubok na, minsan, alam niyo ba minsan na, Tatandaan ko yung word na grateful. Sige, dali. kasi yung kasama ko kanina sa church, di ba Sisi, tinanong mo, kumusta siya? Yung si Esther. Sabi niya, alam mo ba Sisi, sa nangyari sa'yo, binasi niya yung nangyari sa akin yung sa asawa ko. Sabi niya, magkukontinue ako pupunta dyan sa church at mag-a-attend. Hindi dahil, una-una nakita ko ikaw na bilang Christian at nakita ko talaga yung pag-uugali mo, yung ganun nga. Kasi sabi ko sa kanya, hindi naman kita dinala sa church dahil gusto mo kumain. Nakakatawa nga kasi, di ba, sabi niya gutom na gutom siya.
Sabi ko, hindi dahil. Kasi nga, dinala kita doon dahil gusto ko makilala mo yung tunay na God, yung tunay na Diyos. At yung Diyos ay buhay. Kaya nung nag-preach nung Sunday, sobrang saya. Di ba nag-message ako sa'yo? Sabi ko, yung preaching is para talaga sa Kanya. Ayan. Kayo dalawa magtanungan. Tapos, ikaw sa kanya. Hindi dapat Ikaw sa kanya. hindi tayo dapat partner. Hindi kayo ng Binawi. Hindi, ganito na lang. Tama, partner lang. Ikaw kayong dalawa, balikan. Tapos, silang dalawa, tayong dalawa, balikan. Okay, para fair na lang. Paano ulit? Ako tsaka ito. Oo. Yung tanong, ay, sagot mo para sa kanya, yung sagot mo para sa kanya. Okay? Kayo una. Paano pag di ko nagustuhan yung sagot niya? Doon na mabubuwag yung ano. Dito na mabubuwag. Ito na. Papaalam na ako tayo sa isa't isa. Ito na yung last natin. Okay. Shoutout sa mga viewers ni Hindi na live group, last group na. LG pa din, pero last group. Last group. Hindi, ano to, transparency, tsaka kailangan, wala Honest, nang, honest ha. hindi, wala nang Kristiyano na, ang tawag dito balat sibuyas. Okay. Balat sibuyas. Okay. Kasi ano dito, paano natin matutulungan o mahihikayat yung isa't isa? Ito talaga yung ano niya, yung pinaka-objective niya. Kaya ito yung tatanong natin sa kanya. So, ito yung tanong. Sa anong bagay yung dapat tanggalin nung inaano ko lang siya, pinaparaphrase ko lang siya. Anong bagay yung dapat natanggalin ng kabro mo, kana sister mo, na hindi nakakatulong sa paglago kay Kristo? At ano yung dapat na mas pagtuunan niya pansin? Ang swerte naman ni Bro JR. Ako sasagot. Oo. Yun ang itanong niya. Ikaw lalagot para sa kanya. Ano yung nakita mong dapat niyang baguhin sa kanya at saan siya dapat mas lumago? Tapos ganun ikaw, ano dapat niyang tanggalin? Tapos ano. Parang marami akong makita ng problema kasi Talaga ba? Marami akong problema sa isa-isa. Ano to growth to. Bilang Kristiyano, hindi personal, ano ha? Ano yung, sorry ano yung... parang ang dali naman ng tanong para kay Bro JR. Ang dami niya sasagot ko yun. Kaya nga. Kaya kasi ito, ulitin ko, ang objective to kaya natin gagawin para matulungan natin at mahikayat natin yung isa't isa para lumago yung pananampalataya natin bilang Kristiyano. Walang samaan ng loob. Walang samaan ng loob. Ano yung isang bagay na nakikita mong hindi makakatulong? Maybe ugali, attitude, behavior niya, o ginagawa niya, na hindi makakatulong sa paglago niya bilang. Parang alam ko din yung sagot mo, Jing. Tapos yung isa, kung saan siya malakas, kung ano yung dapat niyang bang Ipagpatuloy. ipagpatuloy. Okay, game. Okay, dun muna tayo sa, Tatanggalin. Sa tatanggalin. Yung Paghilig ko to. yung pagiging hindi, Makita yung reaction yung realidad, yung Tingnan mo siya sa mata. yung hindi pagsunod sa oras. Number one yun. para kitain yung reaction. Number one yun, yung hindi pagsunod sa oras. Kasi kailangan natin irespeto yung mga oras na nasasayang ng ibang kapatiran natin. Kasi, for example, lahat naman tayo may trabaho. Yeah. We admit that one. Pero kasi depende na lang sa prioridad mo na syempre, gaya nga nasabi mo, na mismo ang LG. So, nag-expect ako na maaga siya. Na hindi ako yung late. Kasi nga, na-miss niya So, ako hindi rin ako masyadong sumasagot sa group, di ba? Kasi nga parang okay lang. Pangalawa, yung paggamit ng mobile habang nag-LG. Para sa amin, para sa lahat yun, hindi na sa kanya. General. Damihan mo pa. Tapos, Alam masama na yung loob. Alam masama na talaga yung loob hindi, Parang hindi magbe-friendship over na rin Hindi na. Dahan-dahan. Hindi, yun lang naman yung mga nakikita ko. Malakas si Mara sa saan ka ba malakas? Ang bully. Hindi, malakas naman si Mara maka-encourage. Totoo.
Malakas ka maki-encourage. Malakas ka rin sa late. Hindi, yun lang yung sa akin. At saka ano pala, wag mong sayangin yung mga oras na meron ka ngayon sa mga bagay na alam mong hindi mo papapakinabangan. Alam mong parang wasting time lang sa mga, alam niya na yun kung ano man yung ibig sabihin. At i-priority sa akin, sana lagi mo pa rin priority si God. Yun lang yung sa akin. Pati sa akin nakatingin. Hindi, yun lang yung sa akin. Ikaw, ano yung mga dapat tanggalin ni Jay? Ibawi Alam ko ko rin ah. sagot niya. Ibawi ko ah. Sinabi ko na sa group, yung lalo na sa akin. Para makita yung reaction. Yung yung kulitan, although sinare nga ni Pas sa amin, okay lang yung pero yung, Paano siya nilipas? di ba nung nagsabi si Pas, na yung mga Sunday, yung Sunday. Oh, yung mga dyan, bully, ha? Okay. Tinamaan ka, bro? Hindi Siya na yung sumagot. ako naman, nang narinig ko yun, natawa na lang ako. Natawa kami Kasi, dalawa. kasi totoo naman eh. Pareho lang naman kayong bully. Yung yun nga, yung ganon, yung dapat, May boundary. at saka yung, Alam mo kung kailan ka mag-stop at hindi. at saka lagi yung respeto. Yun, tapos ano pa ba? Yung kay JR, yung tanggalin niya, huwag masyadong magpa-cute, alam na namin. Saan ka lang ginawa yun? Bakit kayo discarded? Wala, yan na yan siya eh. Ano na yan? Nature niya na yan. Saan? Joke lang yun. Natawa ako sa'yo. Wala siya masabi. Wala siya may sagot. Reloading na naman yun. Tanaw niya. Tsaka ayusin mo naman pagkuha ng mga picture namin. Okay. Hindi, pasensya na. Ako humingi ako ng pasensya. Kasi yung lente ko talaga, yung kit lens na gamit ko, kasi free na yan eh. Kumbaga ba, yan na yan eh. Pero nagtry ako magganap ng lens na medyo mahaba-haba. Wala na eh. Phase out na lahat ng lens ng Canon na yan. So, meaning, makakabili ako ng lens yan, second hand, sa tao sa tao na lang. Pero kasi nagpunta na ako ng AAB World. May natirang lens, siguro 3 months ago. Kaya lang 50k, this is, gusto ko sanang itabing na parang makapag-focus ng di ba, maliit lang naman yung church natin eh. Kaya, sabi ko, okay na muna siguro to. Alam mo yung nabibigalo natin sa birthday Hindi, mo. wala na rin. Wala na? Wala na rin. So, alam mo yung nabibili natin bago na. Bago. Kasi tinanong ko na yung Ibang model yung naman. may-ari ng yung stop dun sa AAB World na sabi ko may mga lente pa bang available dyan. Wala. Wala ka nakikita ng kahinaan ni Jaya? Di ba, Jay, yung nung sinabi mo na kanina yung shinare mo na yung may pinagdaanan ka, yung akala mo sapat, hindi. Yung advice ko sa iyo, kung ano yung subukan mo magbigay ng sa tithes and offering. Subukan mo talaga. Actually, okay na ba sumagot mo? Okay lang ba ako sumagot? Okay lang. Actually, yan eh. Isa na rin yan sa pinagpipray ko, Sisi. Diba, nasabi ko na rin yan sa'yo. Kasi, at kagaya nga nito, nung last Friday, dapat magta-tithes and offering ako. Nung dapat mag-opening prayer ka. Kaya lang ang nangyari, ako pinag-opening prayer ni Sis Joanna. Kumbaga, parang nasave ako na naman. Kasi si Sis Fritz na yung nag-tithes and offering. Gusto ko talaga. Kagaya nung nasobrahang sahod, di ba? Sabi ko kasi, Sis Michelle, sabi ko, sakto. Nakaalat na yun. 800 eh. Sabi ko gano'n, yung 10% talaga nito ibibigay ko sa'yo. Hapon na. So, talagang pinigilan ni Lord yun. Isa rin yun. Isa rin yun. Kumbaga yes, tama ka. Kumbaga parang, nung una parang ito na, hindi pa pala talaga. Wala naman kasi sa kalakihan, di ba? Wala. Kaya, ayun, pinagpe-pray ko din yan, sis, na makapag-tithes and offering ako. Actually, naggawa ko na rin yan eh. Nung bago-bago ako sa church. Siguro twice.
Pero hindi nagpatuloy kasi nga parang hindi ko pa iniisip na magtatagal ako dito. Parang ganun. Tapos ayun nga, nahinto. Kasi share ko simula nang naging Kristiyana ako, simula umalis ako sa bahay, isa sa pinaka hindi ko makalimutan na hanggang yung pinagtatawanan na lang namin magpamilya, yung saan ka nakakita na anak na humingi ng pera sa nanay ng 100 pesos, pina-LBC pa. Ako yun. Pina-LBC mo pa? Pina-LBC ni mama. Kasi sabi ko, wag mo ako bigyan ng malaki, 100 lang. Simula nag-tithes and offering ako, simula nung umiwalay ako sa bahay, ang tagal ko hindi nakauwi ng probinsya. Kasi simula nung nag-asawa ako. Yun nga, yung sabi ko kanina, grateful ka kay God. Kasi nga, ang daming blessing na ibibigay sa'yo ni God na hindi lang sa pera, hindi lang sa... Basta ang dami. Binibigay sa'yo na may pinapadala lagi si God para sa atin. Okay, way back sa question kasi parang lumihis. Saan siya malakas? Malakas siya sa kanin. Pambuli. Yun ba talaga? Yun ba nakikita niyo sa Normal akin? lang yun. Sa akin lang naman yun, Jen. Pero ano mo bro, kung walang ganun, Hindi masaya. hindi masaya. Pero wag naman si Mara lagi. Yun lang suggest. Minsan siya naman. Hindi naman. Malabali Hindi din kasi- sa ano? Magbabakasyon si Mara. Bakasyon din siya sa bully. Hindi kasi doon tayo nasanay kay Mara eh. Oo. Yung Ikaw ang apple of the ano. Malakas si Jay saan? Yung ano yung tawag na right word na doon? Yung pasuyo. Yung especially sa sa media. Madali siyang lapitan. Madali siyang lapitan. Yeah, approach, favors. At saka hindi siya sige. Hindi siya reklamador. Yun yung teaching. Sa iyo lang siya nagre-reklamo. Humingi ako ng picture, alas 8, alas 9, nagsin alas 12:30. Tapos Parang ayaw. bukas na yung ano. Ayaw mo siya matulogin. Oo. Sakto wala. Yun lang yung ano kay Jay. Yun lang, wala na Jay. Thank you. Wala ka rin siya masama. Hindi pwede siguro. Kung ano nakikita mo. ito ang nakikita ko kay sis, kay sis. Yung worry. Warrior siya, totoo. Naway, alisin mo. Hindi ko naman sinasabi na Kita stop sa ko inyo yung pagiging warrior. worry. Pero, syempre, normal lang yung maano natin. Pero, lagi natin tatandaan si God. Lagi nasa tabi natin. Pray lang kung ano man yung nararanasan natin. Kasi tulad nga ng sinasabi nila na hindi lang ikaw may problema. Kumbaga yung problema ng iba dyan, mas malaki pa sa problema mo. Ayun. Sa akin naman, nakikita ko sa yung kalakasan mo, Ano po ba? Yung saan po ba? Sa faithful, saan po ba? Pagiging Kristiyano. Ano po, na yung willing ka namang na continue na makilala talaga lagi si Lord. Yun nga lang talaga siguro may dumadating sa point na na pag may problema napapa-question agad, di ba? Ano ba? Wala kasi ang Magdadagdag ako sa kanya. Napansin ko kay Nina, siya yung tao na hindi nagtatanim ng sama ng loob. Siya yung, lagi yung word mo, gagantihan mo siya ng kindness. Madami na siya dito, nakasama ng loob. Pero ano lang siya, no? Chill lang. Okay na sa kanya. After nung wala na. Yun lang gusto ko kay Nina. Hindi nagtatanim na sama ng Oo. Ayun nga daw, yung pagka may... Kakasabi niyo kayo, diba? Wala tulog kasi siya. Sige, hindi mo masyado ako nagsasabi yung kay Rico. Kay Mara. Okay, Mara. Sige. Hindi sila nakikita. Hindi ko masyado nakita si Sabi ko sa'yo, dito ka sana mesa Parang swerte mo naman. Hindi kasi... Ibig sabihin ko parang swerte mo naman kay Mara, madami ka masasabi dyan eh. Sige kay Mara na, dali para maano tayo.
Dadagdagan ko lang yung sinabi ni JR. Tama naman si Mara. Pas, tulungan niyo. Sabi 2, hindi naman sinabi 2:1. Meron pa ako dadagdag. Hindi, sige, para fair. Pati kaya ano ha. Pati kayo. Sige na, Nina, pagbibigyan kita. Ano, kay Mara, yung focus niya, pag nag-LG, o kaya kahit nasa church, kasi lagi ko siya nakita nagpo-phone, kung anong ginagawa niya sa ano niya, nag-a-add siya ng widgets, nagka-contract. Totoo! Alam mo yung ano, yung seryoso ka ng kinig, tapos si Mara sa harapan, kaya huwag ka pa sa harapan. Chill lang. Chill. Chill siya. Kala ko kinig, kala ko nag-ano. Nagsuscroll ng Bible. Tinitingnan niya, nag-a-add siya ng widgets, ina-arrange niya yung widgets niya. Nag-edit pala ng muna niya. Oo, ganun siya. Tapos ano, di ba? Tapos nagka-crop siya. Ano yun? Siyempre, di ba? Dapat mag-focus ka. Ayan, Mara. Tapos ano, Masama na ba yung loob niya? Hindi. Ay to ay nga, ay to ay. Diyan natin kilala si Mara. Wala na, yun lang. ayoko na. Kay JR. Wala naman ako nakita sa kanya. Ano nga siya napag-usapan nga namin siya nina ba? Yung, alam mo yung dedication niya talaga sa church. Mas naanuhan pa nga ako niyan Oo, kasi siya yung Diba? nag-invite sa, ikaw nag-invite sa kanya, pero siya yung ano, no? Active, di ba? Ganun talaga. Meron mga nauunang nahuhuli at nahuhuling nauuna. Yun siya. Tuwa ko muna, pre. Hugas ka, ha? Kasi ka nagpapakita. Wait na ba? Dilat mo muna yan. So, why? Wag daw, wala nang comment kay Mara. Hindi, yun, All is focus to one na yan. Hindi, focus talaga. Kasi parang masyado ka ano sa ano mo, sa phone mo. Alam naman namin na ano. May ina-update ka. Pero Pero yung pagka-crop mo sa ano, pati yung paglalagay ng widget sa ano, tsaka widgets mo. wag Isang mo beses na. lang yan. Sa gabi We. na. Tapos ano, nag-ano tayo, di ba? Ano yun? Yung kay Brother Bong, Growing strong. nag-growing strong kami. Ganun-ganun na naman siya. Focus talaga, focus. Susunod walang hawak na phone pag nag-LG Ayan, sige, usapan niya natin. Mag-LG tayo, lahat ng phone natin nandun. Oo. Unless na lang ikaw yung ano, mag-sort, ikaw yung pwede mag-phone. Di ba? Oh, sige, try natin yun Sige, na. sige, sige, Actually, sige. sa Birayan, sa dating LG ko, bawal sa amin ng iPhone. Di pas, pupunta siya ng maaga. Na nakita ko pala, umpisa pala, nakita ko na yung ano niya, yung passion niya para maglingkod sa Panginoon. Second, ang ano ko lang sa kanya, madali siyang ma-distract. Lalo na sa pagdating sa trabaho niya, parang may time hindi niya na alam yung gagawin niya. Ganun lang yon. Yung ang nakikita ko sa iyo, Bunso. Tsaka, ano ba yung set your priorities. Wala na, galit na Hindi po. set your priorities. Alam ko naman gusto mo talaga maglingkod kay Lord, pero kailangan kasi meron tayong tinatawag na time management din. Lahat naman tayo napapagod, lahat tayo may trabaho. Hindi pwedeng excuse na pagod ka. Ako mapagod din ako. Pero hindi, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, walang excuse. Lahat tayo, di ba? Kasi ano naman yan tandaan nyo na lang, yung reward ng Panginoon sa atin. Sabi nga, di ba, sojourners lang tayo dito. Magpapas lang tayo dito, dadaan lang tayo, pero yung totoong buhay natin nandun sa kabila. Nakakaya naman kay Lord, kapag pumunta, nandun tayo, tinanong niya tayo, anong ginawa mo para sa akin? Gusto ko pong, Lord, hindi ka mamatindi kasi na-late ka. Ba't nakakaya naman? Kung sabi nga natin sa work natin, last na preaching ko, di ba, pag sa trabaho natin, ayaw na nating nalilate tayo kasi mapapagalitan tayo, di ba? Diba? May mga bagay na nagagawa naman nating unahin. Pero bakit pagdating sa Panginoon, okay lang na nandun na tayo sa pangalawa, na dumadating tayo, second na lang. Alam niyo yun? Minsan nalulungkot ako sa ganun. Alam niyo po ba sa langit, sa Bible, sa Revelation, ang unang gagawin natin doon ay mag-worship sa Panginoon. Kumanta. Yun ang gagawin natin doon, day and night. Night and day, yun. Ang gagawin natin, kumanta lang sa Kanya. Pero pagdating sa church, walang umaattend nun. Wala. Mostly, nandun na sa preaching nila. Oo. Pero hindi niya nandun. Yun yung pinaka-importante, diba? Doon tayo nagsisimulan. Parang doon yung starter mo. Para, diba?
So, wag nating kaligtaan yun. Kung magbibigay lang din tayo, konti na nga lang ibibigay natin time sa Panginoon, pati hindi pa nating gawin mo, sulitin, di ba? Hindi naman hiningi ni Lord yung buong week mo eh. Di ba? Time lang yun. Actually, hiningi ko yan sa namin, manager mismo namin. Yun. Na every Sunday pauwiin ako ng at least 7:30. Hindi pwede. May mga bagay naman, alam ko naman, meron mga valid reason naman. Nakikita na natin. Pero kasi si Lord, nakikita niya talaga yung, kung totoo ba talaga na ganito, ganun, nakikita niya naman eh. Sa amin, sa bawat isa, makakapag-lie tayo. Pero sa Panginoon, nakikita niya. Kapatid ko, lagi ko nire-review kay Abby. Wala kang pasok, di ba? Tapos nalilate ka pa. Like, tinalo mo pa yung pasok talaga. Lagi ko siyang ginaganyan. Kasi lagi yung late na si Abby na best ko yung pinapagalitan. Kasi kung hindi mo priority. Gusto, sinihan? Kapag hindi mo gusto yung simula, o doon ka na sa kalagitnaan, ganun, lagi yung ginagawa si Abby. Pupunta ka na lang din, puso mo na. Di ba? Ganun yun. Kaya, alam ko, lahat naman tayo gusto natin mag-desire, maglingkod sa Panginoon. Pero, syempre may kaakibat yun na sakripisyo. Diba? Though, hindi man tayo makapagbigay ng ating tithes and offering, at least naman sa ibang bagay, buhos naman natin, di ba? Yun lang yun. Kay Needy, syempre, bago ka pa lang naman. Hindi ka pa katulad ng mga to. Matatagal na itong mga Kristiyano. Diba? Patuloy ka lang. Okay. Yun lang. Kapag may mga panahon na tinatamad ka, nakakapagod naman talaga bumiyahe. From there to here, di ba? Ramdam na namin. Oo, nakakapagod talaga. Yung nga lang pumunta tayo ng, yung pa pala sa isang pagkakasalamat ko, nakapunta tayo ng di ba nagplano tayo na dito pa si Rhea, pupunta tayo ng ng Alcott. Ng Alcott, yung pala. Pumunta sila. Nagpunta kami. Ito si bro. Pumunta sila, may pasok ka. Kala ko makakahabol to eh. After ng swimming. Nagpunta kami doon. Kaya, ayun. Yun na, kasi wala. Hindi ka pa naman kasi ganun katulad nila. Hindi ka pa naman namin masyado pang... Pero nakita ko naman yung desire mo. Gusto mo mag-heal? Gusto mo bumalik asawa mo? Magpatuloy kay Lord. Amen. Totoo. Gusto mo mag-heal? Parang healed na nga ako. Oo, di ba? Praise God. Diba? Kaya magpatuloy ka kasi ikaw pa yung pinaka, tawag dito, madali ka pa makuha uli ng kaaway. Vulnerable. Oo. Kasi bago pa lang eh. Parang, alam mo yung pahilom pa lang siya, pwede pa magdumugo, alam mo yun, masugat ulit. Kaya magpatuloy ka lang. Pag may mga panahon na nararamdaman mong tinatamad ka, mas lalo kang pumunta. Oo. Diba? Tama. You see? Ganun yun. Alam mo, minsan talaga, sa trabaho pa-out na ako, yan, babiyahe pa ako, sabi ko ganun pa, wali. Parang, napapagod din ako. Totoo, kasi 1 hour biyahe, tas ang tagal ng bus. Minsan 30 minutes ako nag-aantay. Ng 999 na. O kaya 1028. Kaya minsan maaga ako doon. Ginagawa ko, nag-out ako maaga. Umaga ako. Ay, dito ka na! Di ba nagugulat kami na? Maaga mo na. Isa na rin ka, like sa inyo, maganda naman na reward ni Lord. Nakikita naman niya yung mga mga sakripisyo niyo para sa Kanya. Kahit din naman ako, napapagod din ako. Kala niyo lang. May day off ko nga, parang hindi ko rin naman day off yun, di ba? Kaya, Wednesday day off ko, parang dami ko rin naman ginagawa. Kaya, ayan. Pero okay naman, worth it. Kasi, dati, ang buhay ko lang naman, bahay, trabaho lang eh. Pero parang walang sense yung buhay ko. Parang, ano bang ginawa ko? Ano bang naging purpose ko dito? Wala lang, magtrabaho lang. Kaya, para at least ngayon, mas marami tayong ginagawa. Kaya, yun lang. Let's serve Christ. Patuloy lang tayo. Maging Wala ka ng comment? Si Mara, nakita ko naman si Mara, talaga siya. Nakakatakot. Hindi, talagang nung time na una natin siya nakita, talagang problemado siya. Kahit sa sino tao, ramdam ko naman yun eh. Kahit sa kaninong taong niloko. Ganun talaga iba-iba lang yung outcome. Ito kasi malakas to eh. Kaya Pero, cut ko muna. Pag-uwi ko kasi ng Pinas, magkikita kayo ng pamilya niyo. Okay lang yun. Okay lang, pamilya naman. Kami rin naman Civil. Ako nga, pamilya ni Julius hanggang ngayon, nag-hi hello pa rin Ibang kami. pamilya kasi kikitain ko eh. Hindi naman siya. So, yung pamilya, walang ginawa sa'yo. Yun lang din kay Mara, focus. Focus din. Tsaka, one at a time.
Mihira No, I mean, hindi personal, life, hindi. At sa lahat. Huwag mo kasi pagsamahin yung French-Americano. Wala na yun. French na lang talaga. French Okay, na lang. ako gusto ko magkaroon ka ng totoong relasyon na magiging masaya. Pero, ayusin mo muna Sisi, ha? Yes. Okay lang naman sa'yo kung si French, o si Amerikano, Wala Wala na, wala problem. na sa Amerikano. Wala na? Sa French Ano tayo. yung nagpipicture ng paa? Hindi, andun ka na. Si French yun. Yung sumasayaw ng ano? Okay lang yun. Kuyaan ka, pero ayusin mo muna. Sabi mo si Muning, wala na. At sabi niya, ayusin niya doon muna bago siya pumunta dun sa next season ng buhay. Tsaka mayroon kasi talaga yung BLDR. Anong BLDR? Very long distance relationship. Bago. Meron pa Akala ko rin LDR eh. kasi ang pagkakarinig ko, BLDR. BLDR pala yun. Kaya, ayun lang. Kaya, yan na, simula sa wala daw. Walang phone. Walang phone. Walang Wala mo tayo next week, ah. Wala yung phone eh. Baka si Mara bigla ko ito. Mara, kailangan mo matin, malapit na bakasyon mo. Ano comment mo kaya na? Hindi ko siya nakikitaan ng, alam mo yung well-deserved na pahinga? Alam mo yun? Despite Kasi yung pahinga niya daw. Oo, like Hindi 3 niya hours kasi lang. maintindihan yung word na pahinga eh. 3 hours lang, grabe yung tulog niya. 3 hours, 5 hours. Sabi ko, tao pa ba to? Ay. Oo. Tapos, minsan, tulog na ako dito. Siya doon pa sa kitchen, naglilinis. Tapos, mag-study pa daw siya. Ay, sabi ko ako parang hindi ko kaya. Ganun. Tapos, mag 8 hours duty ka. Tapos, syempre, doon yung... Ano yan? yung Kahinaan ko, kalakasan sa ko. parang yun na yun. Parang, gusto ko wag mong ituloy yung Yung Anong wag ko ituloy? pagpagod ka, ipahinga. Akala ko kung Parang wag ko ganun. ituloy eh. Opo. Kasi, nagagawa mo naman yung, tawag doon, yung mo kay Lord. Nagpupunta ka sa church, ganyan, nagpipreach ka pa, tapos parang halos lahat, gusto mo makakuin. Ay, ganun ba? Opo, parang open siya lagi. Pag sinabihan siya grabe ako magsalita. Parang ko lang, na pag Last mo na yan, hindi. Huwag mo i-upload to, Jaya. Bahala ka, basta. Sinabihan siya na ikaw na muna. Parang hindi siya makano. Nahiya siya mag-no. Nahiya ka. Hindi naman, may time naman nag-download din ako. Mm. Parang nakaraan, sinabihan ako ni Muning na, Sisi, pwedeng ikaw mag-tithes and offering, wala ka Sisi. Sino yung nakaraan? Hindi, nung nakaraan ako talaga, nung last. Sabi ko kay Muning, pwedeng wag naman muna ako kasi parang ang dami ko inaaral, sabi kong gano'n sa kanya. Sabi niya, marunong ka naman yung biglaan na lang eh. Yun na nga, lagi na lang ako nasa biglaan. Sabi ko gano'n, hindi pahinga naman. Pwede mo comment ako. Pero walang hurt ah. Seek medical attention. Ha? Sa akin? Oo. Bakit? Pagdating ko sa Pinas, tatanong ko yan doon sa doktor ko. Bakit kailangan ko nga mag-seek ng medical attention? Kasi nauwi ka na eh. Okay, saan? Mas mukha pa nga may kapansanan ka sa pag-iisip eh. Tignan mo na Gelky pa tayo, Kaya nga. na ganyan sa mukha. Bakit? Hindi nga, bakit nga? May sakit nga. Sasakay ka lang sa bus, maglalagay ka pa ng Kung hindi ganyan. siya magsa-cellphone, mag-make up. Parang ikaw yung OA. Kaya nga, hindi pa tayo tapos mag-LG. Mag-COVID. Hindi Seek ko attention. sa bakit kailangan si Kuya? Kasi tama yung sinabi niya. Sobra-sobra na talaga. Kailangan mo ng pahinga. Kailangan Busy mo- siya. Busy yung mind niya, yung body niya. Nakikita na ni God. Oo. Alam mo yun, yung kung may tipo na kukunin ngayon ni God, ikaw yung Ikaw ang unahin. At alam mo, alam Sobrang namin kung bait. sino yung pinakali. Huli ka, huli. Pag nag-rapture, to sabi niya, okay, ginawa na kami lahat. Tapos si Mara wala pa. Late. Going 30 minutes. Hindi nga. Kailangan mo talaga ng pahinga. Ang minsan gusto ko rin ng pahinga talaga. Yung totally, pahinga talaga. Yung walang phone, wala lahat. Detox, parang... Oo. Oo. Uy, ginawa Kasi- ko naman yun sa Davao. Alam mo, Bohol? Sisi, Davao. sasabihin ko, ramdam namin kung gaano mo kamahal yung church at sa bawat isa. Totoo si. Ako bago pa lang ako Pero... Masungit ako sa unang tingin mo. Ramdam Ako hindi na ko namin. nakita kay Sis Michelle yung masungit. Kahit nung umpisa pa lang. Nito lang. Yung napagalitan kita. Oo. Hindi ko talaga nakita sa kanya yung dati pa. Kasi nakikita ko sa kanya, di ba maaga po ako lagi sa church. Laging yung approachable talaga siya yung
hello po, ganyan. Kahit si Fritz, gano'n din. Mas nakikita ko pang mas mataray si Fritz. Kesa kay Dito kasi sa Kuwait, hindi kasi uso yung ano eh, di ba yung, ano yun yung, di ba sa pag mga big company kagaya sa Pinas, meron tayong, Team building? mental, basta, yun. Ano ba yung sinasabi mo na yan? Maglilive? Which is, nag-start yun sa Pinas, yung sa, Mental awareness, ganun. parang ganon, na gusto mong mag-leave ng, Work? matik yun agad, sa batas yun. Parang ano, yung sinasabi nito, yung ayun na nga. Di ba? Gets mo, Jay? Pero hindi Pero yun, para sa akin, hindi yun offended kasi yung totoo, kailangan din natin yun. Kailangan natin yun. Kasi naano tayo na-overload tayo. Pero believe ako sa'yo, Namamanage niya. actor, kasi namamanage niya, no? Nag-work, yung focus ka pa rin sa trabaho, yung inaaral mo, na pumapasok pa rin sa utak mo. Tapos, pag nakikita ka namin sa gitna, as in, yung super, yung lumalabas sa bunganga niya talaga is, Bunga ka talaga. sa ano niya, sa mouth na lang, Ayun. talagang Pero nakaka-inspire ka. Expired. Na-expired na talaga ako. Nakaka-inspire. Yung, basta mahalin mo yung sarili mo. mahal man niya sarili niya. Hindi niya mahal yung sarili niya eh. Mahal niya sarili Hindi niya. niya mahal yung sarili niya. Kasi kung mahal niya, nagpapahinga siya. Kasi nga, Sobra niya, alam mo kung sobra. bakit. So, ako, mahal na, grabe yung dedicated mo kay God. Oo. Yun na nga eh, yun ang ano nun eh. Hindi niya naman naubos yung oras niya sa ibang walang kakwenta-kwentang bagay eh. Pero tingin ko hindi. Oo, kasi kay Lord siya nag-deserve eh. Pag inaano ko yung sarili ko, parang lagi ako nagsasabi kay Lord pag nagpipray ako, nagkukulang talaga ako sa Kanya. Nakikita niya ako, busy ako. Busy lang ako sa ministry, pero kay Lord hindi na ako busy. Oo. Iba kasi yun eh. Busy ka sa kingdom, pero dun sa king wala kang time. Wala Saan? yun. Sa king? Busy ka sa kingdom, kingdom, sa pero ministry, sa- pero sa king wala ka ng time kasi pagod ka na after. Kaya doon ako, minsan nagkukulang din talaga ako doon. Oo. Diba? Si Sis Mission nagkukulang pa tayo pa kayo. Tayo pa. Paano na lang tayo? Tamaan ako dun sa sinabi. O, di ba nga, naiintindihan mo na. Sa akin. Hindi tayo workers. Oo. Diba? Pero kumbaga tingnan nyo na lang din na parang inspirasyon din kasi kung siya nga may trabaho, Kaya niya. may parang May kagaya inaaral pa mo, may naaral din, may mga preaching pa. Tapos parang namamanage niya talaga na maayos. Iba pa yung personal niya. Diba? Oo. Tapos kapag mag-handle pa ng ganito, ng fellowship, Dadating din naman kayo dyan eh. Magiging ano rin kayo, yun mga nga yung leaders din iniiwasan kayo. namin. Hindi, kaya kayo nagtitrain Forever na kasi itong LG na to eh. kayo nasusunod na mga leaders. Kayo na yung actually, yung may mga bagong nga ngayon na i-alpha, kayo na yung kukunin eh. Yung mga graduate, kayo na yung kukunin na helper. Hindi na kami. Graduate na kami. Pag binagsak ko ba to, uulit pa ako? Wala namang bumabagsak eh. Wala. Wala. Gagraduate at gagraduate Graduate ka talaga. talaga. Oo. Gusto mong ites. Bro, may dumi ka dito. So, ano yan? Ulit ka na, mag-try Halika na na. tayo. Try Kasi na tayo. huwag na Kasi antay nantok na si Nino. Si Kawawa Nino, naman. oh. Oo. So,